Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ano bang nangyayari dito sa World War na ito? Anong totoo dito? Ang totoo niyan, mga kabunyog, mga kababayan, totoo po talaga yan. Unang-una muna, totoo talaga yung World War na yan. Talagang matindi na yung sagutan na yan ni Sara Duterte at ni Claire Castro. Ano yan? Araw-araw, mayroon silang mga patut sa dahan eh. Oh? At hindi pa yan matitigil, lalo pa yung lalala sa susunod na mga araw. Lalo na pag nagsimula ang impeachment hearing kay Sara Duterte, sigurado tayo. Araw-araw na may lalabas diyan na issue, ebidensya, testigo, may komentaryo diyan. Si Yusek Claire Castro, sigurado tayo diyan. At habang papalapit ang eleksyon, papalapit ang 2028, kung si Yusek Claire Castro pa ang tagapagsalita ng palasyo, grabe yan. Kaya tingin ko yung World War na yan, talagang World War yan. Gera talaga yan. Hindi na lang yung patut sa dahan eh. Ay, nung isang araw nga lang, kadidiscuss ko lang. Sabi ko, ayan, sinagot na ni Yusek Claire Castro yung sabi ni Sara na wag nang pakinggan si Yusek Claire Castro kasi kahihiyan daw ang mga sinasabi para sa bansa. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Sinagot ka agad ni Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, sino bang kahihiyan? Mas siya ang kahihiyan. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Conti Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million. Hindi pa nga nakakalipas ang oras, mayroon na naman. Yung patutsada na naman ni Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, tinanong tungkol sa ano daw bang Valentine's Day message ni Sara kay PBBM at kay Yusek Claire Castro. Ikaw ba naman? Sabi naman ni Sara, sana magkatuluyan sila. Kay BBM o kay Claire. Message? Sa Valentine's. I-great lang ganda. Unta, magpadayon silang duha. Magpadayon, unta mong duha. Ay di syempre, galit na naman si Yusek Claire Castro. Sabi ni Yusek Claire Castro, sabi niya, kayo na mga nag-handle ng dito ni Sara, turuan nyo naman ito ng COMS 101. Yung naman, yung pagiging naman, mga sinasabi niya immoral. At saka, Vice President siya, wala man lang statesmanship sa kanyang mga sinasabi. Yung mga banat na naman ni Yusek Claire Castro. Mga ganitong sitwasyon, yung kanyang mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng COMS 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love, not fake news. Kaya, ito mga kabunyog, yung World War na yan ni Claire Castro at Sara Duterte,
iigting pa yan at titindi araw-araw. Hmm, araw-araw. Kaya, ah, um, bakit kasi ganyan yung ano, bakit umaabot sila sa ganyan? Eh, si Yussi Claire Castro talaga ano, eh, ang role niya sa Presidential Communications Office bilang palace press officer, salagin, sagutin ang lahat ng mga atake sa palasyo. Kay PBBM, sa First Lady, sa pamilya ng Marcos, yun ang ano niya. Sa gobyerno ni Marcos, lahat ng atake, lahat ng paninira, sagutin niya. Nung kasing dati, ang mga palace press officers kahit ang PCO, Presidential Communications Office, hindi naman masyadong sumasagot sa mga atake ng Duterte. Hmm? Si PBBM hindi naman masyadong nagsasalita. Hindi naman, tahimik lang. Kung ano-ano ng isyung binabato, hindi naman gumaganti. Si Lisa Araneta, ganun din. Ayun namang mga tagapagsalita ng Malacanang sa mga nakaraan, hindi naman kung walang sinasabi ang presidente, hindi naman sila nagbibigay ng kanilang sagot. Hmm? Si Yussi Claire Castro kasi, kahit wala pang sinabi ang presidente, mayroon na siyang nasasabi. Yan yung pagkakaiba ni Yussi Claire Castro. Wala pang sinabi ang Malacanang, wala pang sinabi si PBBM, mayroon ng sagot si Yussi Claire Castro. Pag may sinabi si Sara, mayroon na siyang sagot diyan. Pag may sinabi sila Baste, sila Pulong, mayroon na siyang reaksyon diyan. Hindi niya na tinatanong ang presidente, Mr. President, anong sasabihin natin? Hindi na, siya na yung sumasagot. Ganun itong si Yussi Claire Castro. May ready ka agad na na sagot, reaksyon. Diyan nagagalit yung mga DDS. Kasi tit for tat yung propaganda ni Yussi Claire Castro. Hindi na naghihintay na. Saka wala siya yung mga binabasang statements, yung mga ibig kong sabihin ng kumbaga, babasahin niya yung statement, hindi ganon. Hindi yung mag-aano muna siya. Maghihingi muna ng sagot galing sa presidente o kung sino man sa palasyo, saka siya sasagot. Hindi. May ready siyang reactions, may ready siyang counter, resback. O kapag mayroong atake sa Malacanang kay PBBM, mayroon kaagad siyang resback. Parang binigyan siya ng ganong leeway ng Malacanang. Bahala ka na, Yussi Claire Castro. Paano mo sasagutin yan? Kaya nakakuha ng katapat ko. Matagal kasi na ang mga DDS, yung mga saka sila Sara, sila Pulong, sila Baste, sila Roque, yung mga vloggers ng DDS, matagal sila na walang kumakaunter sa kanila eh. Kumbaga, lahat ng mga atake sa Malacanang kay PBBM, nagagawa nila. Wala namang nagka-counter. Si Claire Castro hindi, sinasagot talaga. Tulad niyan, may sinabi si Sara, mayroon siyang counter diyan. May sinabi si Pulong, ang tinanong ng media, anong masasabi? Mayroon siyang masasabi diyan. Lagi siyang may nasasabi. At ang mga nasasabi niya, matindi, resback talaga. Kontra-atake. May atake ang Duterte, may kontra-atake si Yussi Claire Castro. Yun yung kumbaga, hindi sanay ganun ang DDS eh. Hindi sanay ganun sila Duterte. O parang matagal sila lagi yung nag-aatake. Ay ito ngayon, kakuha sila ng katupat. Ang Malacanang naman, hinahayaan naman si Yussi Claire Castro. Alam na yan ni Yussi Castro kung anong sagot diyan. Alam na niya yan kung paano re-resmakan yung propaganda na yan ng kalaban. O ganun ang ganun ang kaya 'di ba? Naalala nyo, na-appoint si Yussi Claire Castro, ang secretary ng PCO noon, sino ba yung dating secretary ng PCO na natanggal na si Bac? Pumalit si Dave Gomez. Pero kahit pumalit na si Dave Gomez, naiwan pa rin si Yussi Claire Castro. Bakit naiwan siya? Kasi may nagagawa siya sa Malacanang. Siya yung taga-counter, taga-kontra. Counter attack. Yan yung niya, role niya diyan.
nagagalit ngayon sila Sara kasi masyadong laging may counter at si Claire Castro. Yan yung Kaya yung World War na yan, lalong titindi yan. Iigting pa yan. Sahan nyo yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.